Videohan ko daw siya kung paano mag-plastic na kahit walang assistant. Siya lang daw ho kasi kay Minina, pinagyayabang sa akin, siya lang daw kanina yung nag-plastic niya. Ayan, nakita niyo nandun na. Pero hindi pa tapos yun ha. Baga nilatag pa lang niya. Ngayon ang ganyan ang ginagawa niya, no. Hindi na namin kailangan maglagay ng mga clip o kawayan, magkayas ng kawayan o ano pa man. Lupa lang. Lupa lang guys. So ayan na, nag-iisa lang siya, kung mapapansin niyo. Meron lang siya pinagkukuhaan ng putik. Tapos yan gagawin yung pabigat dito sa dulo. Ayan, medyo ilapat para maganda yung diin. Sa ating plastic hindi naman kailangan banat na banat. Tama lang yung saktong banat lang, yung hindi nakalamukot. Hindi rin banat na banat. Once kasi na banat, pagtatag-araw, napakabilis magapok. O ayan, nakakatikim na kayo naman ng tips ha. Pag maglalagay kayo ng plastic, huwag masyadong banat na banat, sakto lang. Hindi pinakakabanat. Yung saktong banat lang para lang hindi lang siya malukot, ano. Kasi nag-iisa nga lang siya, nagpapavideo lang sa atin. At ipakita ko nga daw kung paano nga ba mag-plastic kahit nag-iisa lang. At hindi na kailangan ng maraming tao. Yun nga lang, medyo pagod at talagang nakalaban yung ganito. Pero kayang-kaya po ng isa. Hindi mo kailangan ng assistant, ganun ano. Pero kaya talaga. Ito kasi, ala naman din siyang makitang talagang nasisiyahan siya. Kaya mas gusto pa niyang siya na lang. Ayan, oh, ganun lang kasi yung guys. Ayan, medyo humahangin-hangin pa. Although ang timing talaga ng pagpa-plastic ay hindi humahangin. Pero ngayon ay humahangin pa. Ngayon makikita natin yung galing. Kung talaga bang itong aking mister ay nagyayabang lang. O talagang nasa kanya ang galing at technique sa pagpa-plastic na kahit mag-isa lang ay kayang-kaya naman. So ayan, nandun na siya sa dulo. Pinagpag pa ng bagya, oh. Ayan, lalapat lang niya. Humahangin-hangin pa yan guys. Ayan, mapapansin niyo, humahangin-hangin. Oh. Yung mga dahon nakikita niyo. Ayan, humahangin-hangin talaga. Ano ba? Ayan. Ay, makikita niyo rin naman sa sa ating plastic na humahangin. Ay, naglalagay na uli siya ng lupa doon. Ayan sa dulo. Naglalagay na siya ng lupa. Ganyan lang guys ang technique ha. Pag kayo maglalagay, pag hindi naman ganun kalaki yung pitak niyo, ganyan lang. Na? Ayan, antayin natin hanggang sa matapos para makita niyo rin kung paano nga ba ginagawang technique. Kung paano kayang-kaya ng isang tao lang na mag-plastic. Kahit walang assistant. Tiga video lang. Naka 1 point na daw siya. Tama nga, naka-isa na. Tingnan nyo muna ha, kung paano. Para, mahalaga guys na yung nasa dulo talagang, maraming lupa. Hindi sapat ang mapalahan mo lang ng isa, okay na, hindi. Kailangan dagdagan mo, no. At least yung tumpok na yan, tiga-tigalawa or 3. Ayun. Yung kahit iangat ng tao, ay mahihirapan. Kasi bakit kailangan ng may ganyan? Para hindi tangayin ng hangin, ano. Kahit lumakas yung hangin, mahihirapan yung hangin, talagang mahihirapan nating angatin yung ating plastic. So, yun nga yung interval ni Mister ng paglalagay ng lupa. Nagsimula siya sa dulot-dulo. Tapos parang nasa tig-4 na metro na ang interval ng paglalagay. Iyan ay pang simula pa lang. Ayan, kada 4 na metro, maghuhukay siya. So, ito muna, tinapatan lang niya muna yung mangga. Ang mangyayari talaga niyan, ang magiging final talaga na paglalagay ng lupa niya niyan, ay kada 1 metro, no? Hanggat maaari, kada 1 metro, makapaglagay kayo ng lupa. Pampabigat para hindi tangay ng hangin. So, hindi nyo na kailangang maglagay ng mga, ng magkayas pa ng mga kawayan, mga ganun. O kaya yung iba parang hinuhukayan pa yung paglalagyan ng lupa para daw walang katangay-tangay. Sayang naman yung lupa, ano. Pinahirapan mo pa yung sarili mo, bakit mo kailangan pang hukayan? Pwedeng hindi naman. Ganito lang. Ayan, o. Estimate ko na sa, 4 na metro ang interval para sa unang paglalagay niya. Ganun lang. Kailangan yung pala mo, yung pagkakapala ng lupa. Load na load, at least 2 man lang, 2 pala. Yung pala mo masipag. Yun daw yung kailangan yung pala mo masipag. Baka mamaya lelemya, tatamad-tamad, isa-isang pala lang ilalagay mo. Kahit hipan mo, kahit hipan mo lang yan, talagang tatangayin, Pero pagka yung nilagay mo lupa, nasa tamang dami ng paglalagay mo dun sa plastic, talaga naman buhawi na lang ang kailangan para maiangat yan. Pero pagka mga simpleng hangin lang, sa totoo lang, kahit bumabagyo dito sa amin, napakadalang naming angatan ng plastic. Naangatan na ba tayo ng plastic? Maliban kung sentro lang, Madalang talaga hindi ko Kasi wala pa naman akong vlog tungkol sa naangatan kami ng plastic, ganun. Ang nangyayari na nalulugas ang tanim talaga namin, nalulugas ang dahon, pero yung plastic hindi yung mapapaangat. Even mga balag po namin. Soon, ayan, mapakinggan nyo yung vlog natin, Soon, i-share ko pa naman kung paano magbalag ng napakaluwang, pero hindi lumalaglag kahit patolang Amerikano pa yan. Alam niyo naman ang patolang Amerikano, mabigat sa balag, pero hindi niyo napapabagsak yung aming patola. So, pang ilang years na ba tayo nagpapatolang, Tagalog na tawag dito, Amerikano? Nasa 3 years nata, na nag-try ng patolang Amerikano, pero thanks to God na hindi pa naman kami nababagsakan ng balag. May technique kung paano, ang magandang technique na hindi ka basta-basta mababagsakan ng balag kahit loaded pa ang inyong balag. Tinatawag na loaded, kahit maraming bunga, kahit makapalang dahon, hindi basta-basta babagsak kahit umama pa yung bagyo. Kasi dito sa amin talagang hindi pa.
Meron yata once, nung bago-bago ka pa lang ano. Tapos di na naulit, naging lesson learned kasi sa kanya yun. Kasi iniisip niya dati, wala lang naman to, pag naibalag, okay na yun, ganyan. And ayun nga, lagi siyang prepared ngayon, basta magkaroon man ng bagyo o wala, hindi na po bumabagsak yung balag namin. Nalulugas yung mga dahon ng mga pananim namin, pero hindi nyo mapapabagsak sa bagyo yung balag namin. Ayan, isa na siya, nakatapos na siya ng isa dito. Ay, nakita nyo naman. Wala talagang ka-help-help yan. Basta daw mag-video lang ako para pakita ko lang daw, parang demo, lalo na sa mga beginners na nagtitipid. At syempre yun nga, ang main context ng ating video na to ay nga, kung ikaw ay nagtitipid, medyo tamad ka rin magkayas ng kawayan, na po pwede naman pala yung lupa, basta ikaw ay masipag lang magpala. Yung pala mo kailangan na yun ang aanihin mo, kailangan loaded sa lupa. Kasi pag ang lupa mo ay banayad lang, ang pagkakalagay niyan, tatangay na tatangin lang din ng hangin yan. So wasted yung paglalagay mo ng lupa o paglalagay ng lupa sa ganyan sa tudling, sa may plastic mulch. Kung ang ilalagay mong lupa ay para lang nalagyan. Kasi once na naulan yan halimbawa, bigyan ko na example, manipis na lupa lang yung nilagay mo, hindi siya ganun karami. Kumbaga pinandagan mo lang, pero manipis lang. Pag ulan, tatangayin lang lahat yung lupa na yon. O ano pa, nakadagan sa plastic, wala na, konti na lang yung matitira. Kung humangin pa, hirap hagilapin ng hirap mag-repair ng plastic o once na lumipad na yan. So itong sa atin na to, kung nag-iisa lang si Mr. na gumagawa, ang ano niya, ang gagawin niya, ayan muna, baga ano pa lang naman ang gusto lang na muna niya ay maikalat yung plastic. So ito, babalikan pa niya to, gagawin niyang kada metro, lalagyan niya ng lupa. Pero yung ilalagay niya ng lupa na susunod dyan, manipis na lang, isa-isang pala na lang, hindi na dala-dalawang pala. Sana naintindihan guys para yung mga tips natin ay hindi masayang. May gaano ba kaluwang yung ano na yan, 4 feet ba yan? Yung lapad niyang ano mo? 1.2. 1.2 feet, yung lapad ng plastic mulch. 1.2 meters. Yung lapad niya. Tapos yung haba ng binili mo? 400 meters. 400 meters. Ganun yung karaniwan Ayun. 1.2 meters yung 1.2 meters yung lapad, tapos yung haba ng isang rolyo niya ay 400 meters. Tingnan nyo naman, umahangin pa, partida yan, nag-iisa lang yung ating naglalagay. So yun lang, napapahaba yung ating video. Sana ay naintindihan nyo pag-explain natin. So kung hindi nyo pa naintindihan, i-comment nyo, gagawan natin ng part 2 yung video na to. Ine-next natin ditong i-share ay yung pagbabalag para hindi basta-basta bumabagsak ang balag nyo. Kasi karaniwan kung kailang tag-ulan dun mahal ang gulay tapos babagsak yung balag mo. Wasted ang pag-aantay, di ba? Kaya ang tabayanan nyo yung mga video natin, lalo na yan sa mga pagpa-plastic, pagbabalag, pagkakasano. At yung iba ng kasi yung iba nagbibigay ng tips pinamamarisa naman ang problema. Mali naman. Hindi naman mali, siguro yun yung pamamaraan nila at hindi rin nila naiintindihan yung iba pang teknika So ayan. Ito kasi yung the best na practice namin sa paglalagay ng plastic mulch. Dati rin kasi nagkakayas kami ng kawayan. Napakatagal magkayas ng kawayan na pang-clip dito sa plastic mulch. Matagal talagang inaabot. Isa pa, nakakadisgrasya. Pag po natapakan yung clip, pag natalisod, aroy, sakit. Kami kasi, kung mapapansin nyo, wala namang masyadong tao sa bukid namin. Kami lang din. Sino bang masasaktan? Kaya wag itigil nyo na yung pagkakayas ng kawayan kung sakali lang kasi yung mga tao nyo rin ang magdudusa minsan kasi talagang napakasakit nun yung walang-wala sa loob mo tapos matatapakan mo yung mga ganon. Like kawayan, meron nga iba naglalagay ng alambre pampigil pa daw dyan. Ay Diyos ko, sabi ko, disgrasya nga abuti ng mga tao na rin. Ko lang, ma-share ko lang basta ako concern lang din naman. Yun nga, ito kasi parang yung kumbaga dito kahit wala kang habas maglakad wala kang matatalisod, yung serga lang talaga gilid na gilid lang hindi naman napati ng loob ng balag yun yun lang iiwasan mo. Pero sa loob makinis na makinis, smooth na smooth, hindi matatalisod ang mga tauhan nyo sa bukid, hindi masusuyak sa mga nilagay yung mga kawakawayan at kung ano pa mga alambre na ganon. Ingatan din ho natin yung mga tauhan natin kasi yun nga mahirap pumanap ng tao lalo na kung panahon na ng gawaan sa bukid, lalo na kung nadisgrasya pa sa'yo. So yun lang guys, bye bye muna at pahinga muna ako dun sa loob kasi mainit dito. Bye bye.